ito kausapin natin. Magandang hapon po, Kong Joel. Ay, magandang hapon po, Sandro, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Opo, kasama po natin si Christian Bascones. Good afternoon, Hi, Kong. Christian. Good afternoon, Christian. Opo, Kong Joel, ano ba yun? First things first, alam niyo po ba na may balak itong mga naghain ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte na babawiin nila yung kanilang reklamo? Anina po, nung lumabas sa news, I think lumabas po sa news, but other than that, wala naman po tayong idea. Kaya kanina, nagulat din naman ako kung bakit tinatras po nila. Sa But tingin niyo po, just the same, yung endorser po kasi nung second impeachment complaint at saka endorser ng third impeachment complaint ay parehas. Parehas po yan, isa lang po, si Congresswoman Laila De Lima. ang nag-endorso. So siguro, so siya mas nakakaalam, so siguro mas nakita niya para mas makapabilis, kasi mas mahirap din kung apat yung tinatalakay Wala naman kung po parehas din lang. Opo, wala naman po itong kinalaman kasi yung oras nung susumite dahil po kung matatandaan natin yung una at ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte halos sabay itong inihain noong February 2 pero yung ikatlo kasi parang lumipas pa yung ilang araw at actually naaalala ko nga partner at akong Joel, tinanong ko doon sa mga naghain doon sa ikatlong impeachment complaint, ito ba'y para masiguro just in case na ito'y ideklara na unconstitutional na naman ng Korte Suprema dahil nga doon sa araw kung kailan ito inihain. Kumbaga one-year ban rule na Oo, naman. isa one-year bar rule. Ito po ba may connection doon sa tingin ninyo o wala naman talagang dahil nga, nabanggit nyo nga kanina, dahil ito'y kapareho lang noong mga naghain ng ikatlong impeachment complaint din? Well, ang binigay pong dahilan kanina ni Congresswoman Laila De Lima para mas mapabilis yung impeachment complaint. Kung masyadong marami nga naman ay medyo magiging masalimuot. Hindi naman niya sinabi dahil nga dun sa naging issue sa first impeachment complaint kung saan ito rin ay tinalakay namin at ito nga po nga one-year bar rule ang naging pinaka-issue kanina dun sa first impeachment complaint. Pero, Kong Joel, may epekto po ba o nabawasan po ba yung bigat ng mga paratang doon sa mga impeachment complaints na inihain laban sa bise dito po sa pag-atras nitong isa sa mga impeachment complaints? Wala naman po, hindi naman po dahil titignan po namin yan base po sa laman, sa sustansya ng bawat impeachment complaint at kung ano man po yung magiging laman nito. In fact, kanina yung first impeachment complaint ay sinet aside din. Dahil nga sa one-year bar rule na pinag-diskusyonan po namin kanina, without touching the substance or yung sustansya nung dalawang complaint, yung first at saka yung second. Bakit po ito ay sinantabi ang unang impeachment complaint? Sa tingin niyo po, Representative Joel? May issue po kasi doon po sa unang desisyon ng Korte Suprema, expressly sinabi po doon na hindi po pwede mag-file ng kahit na anong impeachment complaint ng mas maaga sa February 6, 2026. Maliwanag po yun, express na sinabi ng Korte Suprema. Doon po sa pangalawang desisyon ng Korte Suprema, bagamat hindi nila sinasabi na ang nangyari po kasi doon sa pangalawang desisyon nila, pinaiksi nila sa pamamagitan po ng pagbabago ng definition ng session. So dahil po dito, dahil binago po nila yung meaning ng session, pinaiksi po nila, naging January 15 ang kung bibilangin natin yung 10 session days na nakalagay po sa rules at sa saligang batas. Pero hindi po nila maliwanag o expressly na sinabi na inaamyendahan nila yung kanilang desisyon dun sa una. Meron po kasi tayong tinatawag na meron po kasi kami sa batas na
statutory construction, pag may conflict po between two decisions, yung isa express, yung isa implied, kasi lumalabas sa pangalawa implied eh. Mhm. Tama po ba? Mhm. Ang mananaig po yung express. Oo, kasi yun, diretsahang sinabi. Diretsahan sinabi. Dito sa pangalawa, bagamat umiksi, pero hindi nila sinasabi na inaamyendahan nila yung unang kanilang desisyon. So, medyo nagkaroon ng gray area ngayon. Ang sa amin kasi, para maiwasan na yung mga ganitong klaseng technicality, dito po kasi sa pangatlo at saka dun sa pang-apat, pasok po whether sa una o sa pangalawa. Wala po magiging issue. Okay. Kasi Doon kung naman, maalala po ninyo dun sa una, February 2 nila i-final. Opo. So, sige po, Christian. Dito naman tayo sa mga idineklarang sufficient informed na. Ano po ba yung ibig sabihin pag sinabi natin, kasi hindi ito nangyari doon sa pagdinig ng impeachment complaints against the president, no? Kasi walang sustansya yung mga naging complaint dito sa Pangulo. Although may forma, pero walang sustansya. Dito naman po, sufficient informed, ano po ibig sabihin nito? Para lamang po maintindihan ng publiko. Kagaya rin po doon sa unang desisyon namin kay Pangulo, yung dalawang impeachment complaint na i-final kay Pangulo, parehas po yun sufficient informed. Dineklara po ng Committee on Justice. Ganon din po dito, yung third and fourth, parehas po namin dineklara na sufficient informed. So ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ito po ay sumunod sa alituntunin na nakasaad po sa aming rules na kung saan, kung ang form, kailangan number one, ito ay verified. So when you say verified, ito po ay pinatutuhanan ng tao na ito ay base sa kanyang personal knowledge at saka sa mga authentic document, yung kanyang pagkakaalam dito sa mga sinumpaang salaysay niya. Siya rin po yung mismong complainant, siya ay nakapirma. Yan po yung isa sa mga tinitignan dito sa sufficiency informed. So pangalawa, tinignan din po namin kung mayroon po talagang as required na kongresista na nag-endorso. Which is dito po sa third and fourth, parehas pong inendorso po ng mga kongresista. Ganun din po sa ating Pangulo. Pero ano pong mangyayari kung ito po bang dahil nga idineklara ng insufficient informed itong unang reklamo? Sufficient informed. Sufficient informed. Pero ito pong paano pag nagkaiba? Yung maging desisyon naman hindi ito maging sufficient in substance. Paano pong mangyayari sa proseso kung ganun? Kung hindi po, kunyari po, ito po ay sufficient informed. Opo. Pero hindi po sufficiente sa substance, madidismiss po ito. Dismiss, Kagaya po nung sa presidente. Sa impeachment complaint ng presidente, dineklara po ito na sufficient informed, parehas. Pero kinapos po pagdating po sa substance. Paano kung insufficient po informed? Tatalakayin pa po ba yung sufficiency in substance? Kailangan po kasi parehas sufficient. Pag isa po dito ay kapos, halimbawa, hindi po sufficient sa form, ibig sabihin, wala pong endorser. Okay, ito po ay walang verification, hindi pirmado, walang notaryo. So, hindi po to papasa. Madidismiss po yung impeachment complaint. So makatuwid po, ang buhay na lang doon sa impeachment complaint laban kay VP ay yung third and fourth. Third and fourth. Wala na po yung first at second. Okay, Congressman Joel, alam naman natin na na-impeach na ang Vice Presidente noong nakaraang taon. Kaso nga lang, nag-rule yung Korte Suprema na paglabag sa batas. Maraming nagsasabi, ibig sabihin po ba noon, linawin lang natin muli, no? Ibig sabihin po ba noon, walang sala yung Vice Presidente kahit na na-impeach na siya ng Kongreso before? At ano po yung pinagkaiba ng mga complaints ngayong sa pagdinig ngayon ng mga impeachment complaints against the Vice President kumpara nung una? Yung pagkakadeklara po ng Korte Suprema na yung impeachment complaint ng ating Vice Presidente noong nauna, noong 19th Congress,
ito po ay base po lamang sa teknikalidad. Opo. Hindi po dito tinalakay ang sustansya o yung grounds ng nasabing mga impeachment complaint o yung articles of impeachment. Mhm. So sa madaling salita, pagdating po sa mga grounds, wala pong sinabi dyan na ang Vice Presidente ay absuelto. Mhm. Ang naging issue lamang po dito ay sheer technicality. Ibig sabihin, kung meron po bang nalabag na yung 1-year bar rule. Mhm. Yun po yung mga naging desisyon po So ng hindi Korte hindi Suprema. ibig sabihin pinawalang sala siya. Tama po kayo. Ang sinasabi lamang na mayroong proseso na hindi nasunod. Alright, last year na impeach na siya ng Kongreso. Ano po yung bago ngayon? Sa tingin niyo po, Congressman Joel? Well, unang-una, uulitin ko na yung mga substance hindi pa po ito natatalakay. Dahil wala naman po naging desisyon na ang Senado dito, wala rin namang sinabi ang Korte Suprema tungkol dito. Purely technicality. So ngayon po, ang proseso po na ginagawa po natin ay yung first vote, which is kakaiba po as compared po doon sa naunang impeachment complaint. Dahil yung unang impeachment complaint, ito po ay yung second vote. Ito po yung pagka nakakuha po ng 1/3 vote sa mga miyembro ng Kongreso sa plenaryo, yung po ay iaakyat na sa Senado. Dito po, ito po ay tatalakayin dito sa committee hearing. At bibigyan po ng pagkakataon ang Vice Presidente na assuming for the sake of argument, bukas po o sa isang araw, kami ay magbotohan Kong Joel? sufficiente na yung form. Sufficiente pa rin po sa substance. So, ibig sabihin po niya, pagka kami po ay nagbotohan ng ganon, bibigyan na siya ng pagkakataon na sumagot. Yung third and fourth impeachment po, yun yung tatalakayin kung ito'y sufficient in a substance. Pero matatandaan din natin, partner at Kong Joel, itong fourth impeachment complaint, ito yung sinasabing ito yung ini-endorso ng mayorya. Tulad ng sinasabi nga ni Kong Paulo Ortega na ito yung bersyon na sinusuportahan ng mayorya. As early as now, may mga naririnig na po ba tayong mga suporta pa mula sa ibang mga kongresista kung ano yung gusto nilang magtuloy-tuloy? Sa ngayon, wala pa pong pinag-uusapan, pero ang pagkakaalam ko po kasi dito po sa fourth impeachment complaint, meron po ditong salaysay ng isang Madriaga, kung hindi po ako magkakamali. So, yun po yung additional na wala po doon sa nakaraang impeachment complaint ng Vice Presidente. At ito po yung maaaring talakayin dahil nga itong mga naunang impeachment nung nakalipas na taon at yung impeachment complaint ngayon na inihain, ito lang yung bago. So maaaring ito yung himayin pa ng komite, Kong Joel. Hindi lang yan, pati po yung sasalin. Hindi rin naman po ito naitalakay dun sa committee. So ito yung mga nagsasabi na wala namang bago eh. Tama. Oo, 'di ba? Ang daming sinasabi online. Ay, wala namang bago eh. Recycled lang 'yan eh. Tsaka yung mga pagdalakay kanina ng mga privilege speeches ng mga House members, abay pinupuna din ng mga kritisismo. So may bago pala talaga, Kong Joel. Tama po kayo. At hindi lang yun, ulitin ko po, hindi po natalakay ng Korte Suprema ang sa sustansya. Ibig sabihin, hindi po sinasabi na wala pong nagawa na violation ang ating Vice Presidente nang naaayon sa mga grounds for impeachment. So hindi siya inaabsuelto doon sa unang Wala desisyon. po, hindi po siya inaabsuelto base sa sustansya ng reklamo. Siya po ay ang articles of impeachment ay sinabi lamang non-constitutional dahil hindi pumasok sa ilang patakaran, kagaya nga po yung 1-year bar rule.
At dahil nga doon, kaya siya idineklarang unconstitutional, kung kaya't sa pagkakataong ito, dapat na nga magtuloy-tuloy at madinggin, makuha rin yung kanyang pahayag sa panibagong batch ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Tama po kayo. Tama po kayo. Ayan. Okay, Congressman Joel, ano din po yung take ninyo, no? Kasi yung maraming nagsasabi after the declaration na tatakbo siya bilang Pangulo Hello? sa 2028. Yeah, Kong Joel, go ahead. Okay. Ayan, naririnig niyo po ba kami? Opo. Sige Okay, po. balik po tayo doon. Maraming nagsasabi, lalong-lalo na galing sa mga supporters ng Vice Presidente, noong nagdeklara siya na tatakbo siya bilang Pangulo sa 2028, ito daw pong impeachment complaints na inihain laban sa kanya ay mga pamumulitika lamang. Ano po yung inyong reaction patungkol po diyan? Well, ito naman po, maski hindi naman po siya nagdeklara no nakaraang 19 Congress, i-final na rin po ito eh. Kaya nga lang po, due to technicality, ito po ay na-dismiss. So, with more reason, ngayon nagdeklara siya na siya itatakbo, siguro mas lalo po siyang, siguro ito na rin yung way para mas malinis po niya yung kanyang pangalan. So, dahil otherwise, ito po ay magiging issue po sa kanyang kandidatura. Alright. Sige po, maraming salamat Kong Joel. Abangan na lang namin. Bukas ba, ano pang may mga inaasahan pa ba tayo Kong Joel bukod dun sa pagtalakay sa sufficiency and substance? Bukas yung pa lamang po yung aming pag-uusapan dahil ako po naniniwara bukas yun po yung magiging pinaka mas madugo yung sufficiency and substance. Kasi mas madali lang naman po yung format. Tignan mo lang kung ito ay notaryado, kung ito ay sinumpaan, kung ito ay may mga endorser, tapos na. So, bukas po, yung substance na po, yung pag-uusapan. Sige po, aabangan po namin yan bukas. Marami pong salamat Kong Joel. Marami rin po salamat. Mabuhay po kayo. Yan po si Kong Joel Chua, ang kinatawan po mula sa 3 distrito ng Maynila.